Patay isang lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Payatas, Quezon City. Hinala ng mga otoridad, posibleng napagkamalang asset ng pulis ang biktima, kaya siya pinatay. Darito unang balita ni Tricia Zafra, exclusive! Sa CCTV footage ng Barangay Payatas, Quezon City, makikitang tumatakbo ang 36 anyos na si Richard Quaresma pasado alas 2 ng hapon nitong Martes Santo. Tinamaan na pala siya noon ng bala sa balikat. Nang pumasok siya sa isang eskinita, sinusundan pala siya ng riding in tandem. Bumaba ang angkas at sumuot din sa eskinita. Ang naghihintay na rider ng motor, naglabas naman ng baril. Kalaunan, bumalik na ang angkas, sumampa sa motor at umalis kasama ang rider. Naka-face mask ang angkas, habang naka-sunglasses ang nagmamaneho. 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Quaresma. Maniningil daw siya ng mga pinahuhulugang alahas noong araw na napatay siya. Kumakain po siya sa pansitan, tapos may tumawag po sa kanya, sinabi na papunta na siya. Tapos yung pinuntahan niya po na lugar, doon na po nangyari. Nakausap niya lang po saglit yung tao. Ilang minuto lang po lumipas, dumating na yung nakamotor. Hindi matukoy kung sino ang huli niyang kausap. Nang mabalik kasi ang cellphone niya sa pamilya, sira na ito at burado na ang laman ng SIM card. Hinala ng kanyang kaanak na pagbintangang police asset si Quaresma. Marami po siyang nagiging customer sa pag-silver niya ng mga drug lord po. Marami siyang kaibigan na police, tapos meron siyang mga kilalang drug lord. Kaya po baka nagsasalita siya sa mga pulis gawa ng sunod-sunod na raid dito. Hindi rin daw nasangkot kailanman sa bentahan o paggamit ng droga ang biktima. Wala raw ito sa watchlist at wala rin nakuhang droga ng suriin ng soko ang kanyang labi. Mayroon kasing iba na isinasabay lang yung personal na galit sa isang tao. Hindi naman po namatay sa panahon na to, war on drugs, konektado na sa drugs yung... Sinubukan naming kunin ang panig ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Para sa unang balita, Tricia Zafra, reporting.